Lord, forgive us our sins and cleanse us of our unrighteousness. Panginoon, maraming salamat, Lord, because we believe, Panginoon, that you are a holy God, Panginoon, and that accordingly, Panginoon, we must worship you with clean or cleansed and purified hearts, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay po ng aming pastor, si Pastor Ronnie, Panginoon. Salamat, Panginoon, for using him mightily, O Lord, O God. And we pray, O Lord, that once again, Lord, gamitin mo siya muli, Panginoon, not only as a channel of your bountiful blessing, Panginoon, kundi, Panginoon, magiging channel po siya ng iyong word, Panginoon. Use him as your mouthpiece, Panginoon. And on our part, Panginoon, we pray that the Holy Spirit will enable us, O Lord, to hear clearly, Panginoon, your word and to understand it, O Lord, O God, and that we will be making a commitment, Panginoon, that whatever biblical truths that you will teach us, Panginoon, we will not hesitate, Panginoon, to apply this in our respective lives, Panginoon. Bigyan po namin to ng praktikal at tamang aplikasyon, Panginoon, so that, Lord, we will be drawn closer to you, Lord, and you will draw closer to us, O Lord, and we will be having a very meaningful and intimate relationship, Panginoon, that will lead us to our spiritual growth, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa aming praise and worship team, Panginoon. Inspire them, O Lord, O God. Bring out the best in them, O Lord, O God, so that they will be able to serve you, O Lord, with all their hearts, with all their soul, and with all their strength, Panginoon, so that we will be able to give you, O Lord, the highest honor and glory, O Lord, which you rightfully and highly deserve, O Lord, O God. In closing, Panginoon, salamat, Lord, for the opportunity to worship you and serve you this morning, O Lord, O God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. For our scriptural reading this morning, we will be reading Psalms chapter 119, verses 103 and 105. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts. Therefore, I hate every wrong path. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. May God bless the reading of his word. Let us once more give the best clap of offering to our Lord. We praise you, Jesus, and it is our greatest honor to worship, to praise you, and to give you thanks. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live life, really live life, overcome
becoming anything. What a reason to lift up, freely lift up every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Every day, sweeter. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila
dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Wala pong ibang hihigit sa aming mga buhay, kundi kayo lamang po, O Diyos. Maraming salamat sa bawat araw na pagkakataon na ipinagkakaloob nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa araw pong ito na kami ay muling makapagbibigay ng aming mga tinig bilang papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Sa umaga pong ito, nais po namin kayong maluwalhati, maitaas at madakila na tunay na karapat dapat lamang po para sa inyo, Panginoon. Luwalhatiin kayo, O Diyos. Ng papuri ay sa inyo, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Sa inyo lamang iaalay awit nitong buhay, pagsuyo at pagmamahal sa inyo ibibigay. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan, noon hanggang iyon at sa habang panahon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan, noon hanggang iyon at sa habang panahon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan niyo ay walang hanggan, noon hanggang iyon at sa habang panahon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon.
Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. You reign forever, oh Jesus. We praise you. You live in our lives. Hallelujah. Hallelujah. I know he rescued my soul. His blood covered my sin. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in his name. I believe I'll raise a banner. Yes, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift the burdens, I'll rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Let us sing. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Praise you, O Jesus. We forever want to praise you and give you thanks, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang bawat araw na kasama namin kayo ay mas
bumubuti at mas umiinam, Panginoon. Purihin po kayo, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na pagsamba. In Jesus' name we pray. Sound, test, mic. Hello, sound. Hello, sound. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Praise God. My Redeemer lives. Napakasarap, itaas talaga yung buhay yung ating tagapagligtas, yung ating Redeemer. Isang malakas na palakpak muli. I would like to start with a question sa mensahe na ating pagsasaluhan sa oras na ito. If you take a look at the screen, pag tinignan natin, minsan na ba tayo nagalit sa Diyos? Are we get angry with God? Siguro maaaring hindi tayo amin lahat. Pwedeng sabihin natin, hindi ako nagalit sa Lord. Pero di ba pagka marami tayong pagsubok sa buhay, it will come to angry with God. Angry with God is a normal thing na sa ating mga mananampalataya ay nararanasan natin yan. At many times yan sa buhay natin, tinuturo natin ang pagsisisi sa Diyos sa mga pangyayari sa buhay natin. Nag-study ako ng 2 kaso. Ang isa nakita ko, alam niyo yung mga nagwo-work abroad? Kasi nagtrabaho ako sa abroad So marami ako nakita na nag-abroad. Bakit nag-abroad ang isang asawang lalaki o yung babae? Di ba, kahirapan. Usually, yan ang mga dahilan. Dahil sa hirap ng buhay, nag-abroad talaga ang isang tatay o ang isang nanay. Sabi nga ng iba, Pastor, yung aking mga pag-aalaga sa mga bata, hindi ko naranasang alagaan yung mga anak ko na maliit. Kasi they were DH domestic helper talaga sila. And minsan, di ba, mga nurse yung anak ninyo, nagkasakit yung magulang, yung kanilang mga kapatid o kamag-anak, hindi nila usually naalagaan ng personal. At yun yung napakasakit pag nag-abroad ka talaga. Wala ka dun sa mga panahon na celebration, maraming celebration sa buhay, wala ka, absent ka. Di ba, ang hirap. Yan yung isang case study na nakita ko. Tama, hindi lahat na nag-abroad nananagumpay. Kuminsan nga, napakapait ng percentage, di ba? Yung mga nag-abroad, pag uwi nila, kabaong na sila. Ayan ang katotohanan. Napakasakit nun. Kaya, bakit sila umaalis, lumilisan sa sarili nilang bansa so that they will able na matustusan yung pangangailangan ng pamilya nila. One thing, poverty talaga. And the other case study, the other one is, nag-migrate yung mga Pilipino o tao. Migrated. Yan. Tama, ang dami na ngayon nasa Canada, no? Yung mga anak nga rin, sa Canada rin yun din kanila, ang goal nila, mag-migrate sila. Pero ang lagi ko sinasabi, I want here in the Philippines. Gusto ko talaga dito. Pero dami nga mga Pilipino rin nagmamigrate. At marami ka rin naman na experience na nagsasabi sa kanila, naku, pag nasa abroad ka, hindi madali. Mag-migrate ka sa isang lugar, syempre sa una, napakahirap. You have to be adjust doon sa kultura nila, sa maraming bagay na pwede kang mag-adjust talaga. At napakahirap, hindi madali. Yung ating pagsasalusuluhan sa araw na ito, sa umagang ito, gusto kong makita natin, may isang pamilya sa Old Testament na nag-migrate sila from Judah to Moab. Why? Because of a great and severe famine in the land of Jerusalem or Judah. Ito ang iwan ko sa inyo. From the start, basahin natin. Sabay-sabay, basahin po natin. 1, 2, 3. Yes. Totoo naman talaga yan. Hindi maikakaila sa atin yan. Sabi ko nga, yung mensahe na to, nung binubulay ko, totoo naman, only gracious God can turn our bitter memories. Yung mga mapapait, masakit, masaklap na pangyayari, experience natin sa buhay natin, only Jesus can turn our lives into a better stories. Para magiging magandang testimony na lang siya sa buhay natin, di ba? Kahit na mapait, masaklap yung dinanas natin, in the end ng istorya ng buhay natin, into a better stories because God is gracious. Ang mensahe ng ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang, the Lord is so gracious. Nakita niya, puro mga attributes yung sinishare ko sa inyo for how many weeks, yung mga katangian ng Diyos na pwede natin makuha talaga at makita natin, maranasan natin. Tayong lahat ay manalangin. Father, we thank you again and again that you are our Lord and Savior and so gracious enough for our lives. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang author of life. Salamat po dahil meron kaming buhay na pahiram na ginagamit. Buhat po sa inyo. Nawa po, O Diyos, ay sa oras na ito ay
mapatawad mo kami sa aming mga kasalanan, mapuno mo kami sa aming mga kakulangan, at mabigyan kami ng panibagong kalakasang espiritual. May you continue to bless us, O God, with power and energy na kung saan sa iyo lang po namin matatagpuan. Salamat dahil kayo ang Diyos na magbibigay ng mensahe sa oras na ito. Gamitin niyo po ang inyong mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At nawa, ang munting tinig niyo, Panginoong Sus, ang siyang marinig ng bawat isa. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen. Balakpak muli sa Panginoon nga. Siguro, familiar kayo sa buhay ni Ruth. Si Ruth. In the book of Ruth, we start with chapter 1, verse 1. I would like to concentrate tayo dito kay Naomi. Si Naomi po yung biyenay niya. Ang sabi dito, in the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land. Ito yung conjunction between yung mga judges ng araw, sila yung mga namumuno sa Israel. Wala pang hari noon. The first king of Israel is Saul. Now, this time, sa buhay ni Naomi, ito yung mga pangyayari, puro judges ang mga nasusunod ng araw. Ang sabi dito, nagkaroon ng matinding taggutom doon sa bansa ng Israel. Ang sabi dito, so a man from Bethlehem, okay, ang sabi, for a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab. Moab is the opposite of Judah. Moab, sila po yung mga lahi ni Lot. Kung natatandaan natin sa Lumang Tipan, they are the descendants of Lot nung mamatay si Lot. Ito yung Moabita, yung mga Amalekita, sila yan. Ang sabi dito, taking his wife and 2 sons with him. Yung lalaki tinutukoy dito si Elimelech. Si Elimelech, ang asawa niya si Naomi, at meron silang 2 anak na lalaki. Sino ito? The man's name was Elimelech. Si Elimelech po ay isang matapat na, sabi niya nga, God is my king. Yan yung kanyang Hebrew's word, meaning, Elimelech, God is my king. And his wife was Naomi. Naomi means pleasant, beautiful. Alam niyo naman sa Bible, di ba, may mga pangalan, may mga pakahulugan. At ito yung mga lumang pangalan na makikita natin sa Biblia. And their 2 sons were Mahlon and Kilion. Ang ibig sabihin daw ng pangalan ng anak ni si Mahlon ay sickly, masasakitin. Yung si Kilion ay weak, mahina. Yan yung kanilang pamilya. Nung magkaroon ng taggutom, nag-decide itong si Elimelech na dalhin niya yung kanyang pamilya doon sa Moab. Why? Because of great famine. Halimbawa tayo, katulad ng sabi ko kanina, there are 2 case study na nakita ko. Bakit nag-abroad? Bakit nagmamigrate ang mga Pilipino? Marami sa ibang bansa, marami ng Pilipino, di ba? Because of poverty. Gusto nila matustusan yung kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya. That is one reason. Itong si Elimelech, ganun din. Nagkaroon ng matinding tagutom, that's why he decided to cross over to Moab. They were Ephrathites from Bethlehem in the land of Judah, and when they reached Moab, they settled there. I would like to focus on they settled there. Ibig sabihin, wala nang plano si Elimelech na bumalik ng Judah. Right? Ang dami mga Pilipino ngayon, nakita niyo nagmamigrate talaga. They don't want to go back to Philippines. Why? Eto, katulad ni Elimelech, kasi natakot. Natakot sila magutom. How about those people na left behind si Judah? Alam niyo, sa panahon nila ngayon, hindi man makikita sa details ng Book of Ruth, ang daming namatay sa gutom ng mga Israelita. And because one reason, ang mga Israelita, di ba alam natin, they were complaining, angal sila ng angal sa Diyos. Kaya ang iba, kinakamatayan nila. Now, dito makikita natin si Elimelech for the purpose. Ang ganda na intention niya Ilikas niya yung kanyang pamilya dalhin sa Moab. Good intention, right? Magandang motibo para kay Elimelech, for my family. But makikita natin mamaya sa narrative story na ito, merong dahilan ang Diyos. Verse 3, then Elimelech died. Hindi naman na details, anong kinamatay ni Elimelech, baka inatake sa puso ito, Kaiisip, nai-stress siya sa mga dadanasin ng pamilya niya. And Naomi was left with her 2 sons. So, naitsipera na ngayon si Elimelech. Sino naiwan? Biyuda, si Naomi na biyuda, at yung 2 anak niya. So, sa panahon nila kasi nung araw, pag may 2 anak ka, ang laki pa ng pag-asa. Na kapag nawido ang isang babae, napakalaki pa ng pag-asa because yung kanyang anak ay 2 lalaki. And very highlighted naman talaga sa Israel, di ba, ang mga lalaki. Because patriarch, yung kanilang mga kaugalian, culture nila, lalaki talaga. Pag babae na iwan, wala na.
Wala ka ng pag-asa. Because ang lalaki ang tagapagmana talaga. So naiwan ngayon silang mag-iina. Then Elimelech died. Sabi rin, Naomi was left behind. The two sons got married with Moabite women. Doon sa lugar na yon na settle nila, nakapangasawa pala itong dalawang anak niya, si Mahalon at si Kilion. Ang napangasawa, syempre taga-Rol. And Moabite is a foreigner from the Israelites. Napangasawa nila. One married a woman named Orpah. Hindi si Oprah, ha? Si Oprah yung nasa sa TV, no? Yung negra Amerikana. Hindi si Oprah. Orpah ang pangalan. Ang isa naman ay si Ruth. And then the story begins to the book of Ruth. Si Ruth. Ruth, alam natin na si Ruth daw ay, ang ibig sabihin ng pangalan ni Ruth ay companion, friends. Yun ang kanyang ibig sabihin. Now, the next verse, but about 10 years later, both Mahalon and Kilion died. Parang napakasaklap ng pangyayari, no? Hindi sila nagkaanak dito, ha? Itong dalawa, si Ruth at si Orpah. Namatay yung kanilang parehong asawang lalaki at anak ni Naomi. This left Naomi alone without her two sons or her husband. So, ilan ang nawala kay Naomi? Dalawa. Yung kanyang asawang lalaki at yung kanyang dalawang anak. So pagka ganun nangyari sa'yo, sabi nga, kawawa si Naomi. Very tragic yung nangyari sa kanya. Hindi maganda, hindi madali, di ba? Paano kaya naka-overcome ito? Tinitingnan ko, paano kaya naka-overcome si Naomi? Alam mo talaga, pag-asawa ang nawala, napakabigat. Ang hirap po talaga. Hindi madali. Pag-asawa, ito kay Naomi, namatay pa yung dalawa niyang anak. Paano na? Namatay. Pero nakapangasawa ng dalawang Moabite, si Orpah at si Ruth. Ang sabi rito, this left Naomi alone without her two sons or her husband. Siguro laging inaalo ng dalawang manugang niya, si Ruth at saka si Nanay, okay lang yan, makakayanan mo yan, nandito naman kami. And another thing, makikita natin dito yung relationship between mother-in-law and daughter-in-law. Pero hindi yun ang focus ko today. Ang gusto kong ma-focus kay Naomi tayo. The next verse, we can see, then Naomi heard to Moab that the Lord has blessed His people in Judah by giving them good crops again. So, ibig sabihin, nabalitaan ni Naomi yun, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, yung kanyang karanasan, nabalitaan ni Naomi na yung lugar nila na pinanggalingan sa Judah, they are graining. Yung crops nila, nagkakaroon ng ani. So, Naomi and her daughters, ibig sabihin yung in-laws niya, they got ready to leave Moab to return her homeland. Siguro sabi ni Naomi, mga anak, mag-pack up na tayo rito. Babalik tayo doon sa lugar ko, kung saan ako nanggaling. Doon sa Judah. Ano nangyari? Pangalawa? And again, they wept together. Ayan, nagkaiyakan sila. Drama ng konti. Mayroon drama. And Orpah kissed her mother-in-law, saying, goodbye. Yung manugang niya si Orpah, nagpaalam. Kasi naman itong si Naomi, alam niya, bambait din kasi biyenan si Naomi. Siguro sabi niya, sige, bumalik na kayo sa inyong mga pinanggalingan. Total, byuda na rin naman kayo eh. Tingnan niyo, pare-pareho silang byuda, nagsama-sama. Ang sabi ni Orpah, sige mama, babalik ako sa aking pinanggalingan. But Ruth clung tightly to Naomi. Ito yung kakaiba kay Ruth. Si Ruth, niyakap niya yung kanyang biyenan. Sabi niya, Nay, hindi kita iiwan. Hindi kita iiwan. But on the other hand, si Orpah, bumalik ang istorya nito. Then, sabi ni Naomi, look, your sister-in-law, meaning si Orpah, has gone to her people and to her gods. Nung araw kasi, they were, pagan sila eh. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ito Moabita. Kaya ang sabi ni Naomi, tingnan mo yung sister, ano ba tawag dyan? Bilas. Bilas niya si Orpah, no? Sabi niya, tingnan mo yung bilas mo. Uuwi na sa inyong bayan. Sumama ka na rin. Pero si Ruth, napakahigpit ng yakap niya sa kanyang biyenan. Ang sabi ni Naomi, you should do the same. Bumalik ka na rin doon sa inyong bayan. Bakit? Ang reply ni Ruth. Ito yung gusto tingnan natin. Yung reply ni Ruth. But Ruth replied, ano sabi ni Ruth? Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, ito yung gusto kong makita natin. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God.
what a declaration for someone a pagan, isang foreigner. Tingnan natin, hindi naman niya kadugo itong si Naomi. Pero ang dinideklara ni Ruth, gusto niya sumama sa biyena niya ngayon. But on the other hand, si Orpa, bumigay na, nag-give up na, para makapag-asawa uli doon sa kanilang bayan. But here, Ruth, yung declaration ni Ruth, pag tinignan natin, ang tindi ng declaration ni Ruth. Sabi niya, kung saan kayo pupunta, sasamahan ko kayo doon. Kung saan kayo mamamatay din ako doon. Your people will be my people, and your God will be my God. Ano ibig sabihin ni Ruth? Ruth is already ready siya. Iwanan niya yung kanyang sinasambang mga Diyos, yung kanyang lugar, alang-alang dito kay Naomi. And dineclare niya rito, sino yung Diyos mo, yun din ang aking magiging Diyos. Napakatindi nung ni Ruth talaga, yung desire ni Ruth para sa kanyang benan. The next verse, wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Di ba parang kinakasal silang dalawa? Till death do us part. Ang kamatayan lang sa lupa ang pwedeng maghiwalay sa ating dalawa. Yan yung dinedeklara ni Ruth. And Ruth was very passionate talaga siya na sumama dito sa kanyang benan. Sino saan nyo rito? Mga manugang. Katulad ni Ruth. Baka sabihin natin, kung sa akin mamatay, doon na kayo mamatay, bahala kayo doon. Dito na lang ako. Pero si Ruth, kakaiba po si Ruth. Yung biyena niya, hindi niya kaano-ano. Actually, wala naman silang blood relation eh. Tama, ang naging relasyon lang sa kanya, yung kanyang anak na pangasawa si Ruth. But then, of course, pag tinignan natin family matters, pagka ang isang manugang mo, ang isang balae, o sino man, naging kabahagi ng pamilya nyo, consider it as own family. Ano nangyari? The next verse. When Naomi saw that Ruth was determined to go with her, she said nothing more. Wala na siyang masabi. Give up si Naomi. So the two of them, meaning, the next verse, the two of them continued on their journey. Bumalik sila ngayon ng Judah. When they came to Bethlehem, the entire town was excited by their arrival. Tingnan nyo rito, ha? Gusto kong makita rito yung mga kumare ni Naomi. Mga kumare, mga taga roon sa Judah. Ang sabi, sigaw nila? Is it really Naomi? Siguro nasa tower pa, nasa taas pa. Andiyan na si Naomi, si kumaring Naomi, parating na. Siyempre yung mga kumare naman niya, sabik na sabik mga taga-roon makita si Naomi. Because of Elimelech. Taga-roon talaga sila eh. Siguro sabi na iba, ba't ganyan itsura ni Is it really Naomi? Di ba nag-migrate sa Moab yan? Di ba galing ng Canada yan? Di ba galing ng US yan? Bakit walang balikbayan box? Di ba tayo mga Pilipino ganyan? Pagka nagbabalik-bayan yung mga Pilipino, ang inaasam kagad, may dalang balik-bayan, box na malalaki, no? Nag-uunahan doon. Yung mga women dito, yung mga babae rito, ganyan din sila. From the Old Testament, pag nakita natin. Ang sabi nila, talaga bang ito siguro nag-iba itsura ni Naomi. Nung araw, sexy siguro, maganda, pero baka ngayon, ang payat-payat na ni Naomi, no? Kaya nagtataka sila. Anong sabi ni Naomi? Don't call me Naomi. Sabi ko kanina, Naomi means pleasant, beautiful. Ang sabi ni Naomi, instead, call me Mara, for Almighty God has made life very bitter for me. Very bitter for me. I went away full, ito yung sinabi niya, I went away full, but the Lord has brought me home empty. I called me Naomi when the Lord has caused me to suffer, and the Almighty God has sent such tragedy upon me. Sinong sinisisi ni Naomi dito? Diyos. Alam niyo, pag tinignan niya talaga, if I were in Naomi's shoes, the same feelings, the same tuturo ko, kaya nangyari sa akin itong ganitong trahedya, pangyayari sa buhay ko, it's all because God. Don't misinterpret, huwag niyo ako ma-misinterpret, ha. Si Naomi po, mananampalataya din, parang tayo. It doesn't mean na kapag ka nagko-question tayo si Lord, sinisisi na natin siya to the point na sinasabi natin, lahat naman Lord, kagagawan mo eh. Hindi po ibig sabihin, hindi na tayo naniniwala sa Diyos agad-agad. Okay? It is true feeling. Naging reality lang to kay Naomi. At sa atin, pwedeng mangyari yan. It was happened to me myself also, kaya sabi ko, itong message ito, ang ganda. It cost me a lot kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ko. At at the end of this story, this narrative story, makikita natin yung pagkilos, yung turn of events, that God is working, no? Hindi natin nakikita, nagtatrabaho ang Diyos behind the scene na hindi mo namamalayang kapatid. And that is Naomi. Naomi is a normal people na sinasabi niya, naranasan namin lahat, namatay asawa ko, namatay mga anak ko,
ko, nabiyuda yung mga manugang ko, at eto kami, bumabalik kami ngayon dito sa lupain natin. Empty. Without anything. Walang-wala. Hirap na hirap. The next verse. So Naomi returned from Moab, accompanied by her daughter-in-law, Ruth. The young Moabite woman, they arrived in Bethlehem in the late, at the beginning of the barley harvest. Yung may mga highlight po, tingnan ninyo. Tingnan ninyo. Si Ruth, ang kasama niya lang. Ang sabi dito, at the beginning of the barley harvest. Nung bumalik sila ng Judah, nag-i-start na harvesting time na ng barley. Ibig sabihin yun ang kinabubuhay doon sa lugar ng Judah Nung pagbabalik nila, pag tinignan natin, oo nga tsamba lang ba yun? Aksidente lang ba? And you know what, mga kapatid, isang bagay makikita natin, timing talaga yung balik ni Naomi sa pagbabalik niya sa Judah. Why? Because God arranged Ruth to meet Boaz. Lalaktawan ko to, ipapass forward ko po Yung chapter 1, 2, 3, tatalon ako ng chapter 40 na. Because nung dumating sila rito, si Boaz na may-ari ng bukirin, siya ang mapapangasawa ni Ruth, yung kanilang dramatic love story. Pag umuwi kayo sa bahay, basahin niyo po yung Ruth chapter 1 to 3 chapter. And then tatalon ako sa verse chapter 4 Ito yung, kasi mahaba siya Gusto ko i-concise ng konti, makita natin. Dumating sila, harvest time. But that time, yung bukid na yun, ang may-ari nun, si Boaz. Si Boaz po, ay isang kamag-anak na malapit ni Elimelech, yung kaasawa ni Naomi. Tingnan natin. Ito na yung karugtong. Chapter 4, verse 13. So Boaz took Ruth into his home and she became his wife. Kasi ang nangyari dito, nung wala na makain itong si Naomi at si Ruth, doon sa Judah, nagpaalam si Ruth, sabi niya, Nay, lalabas muna ako, maghahanap ako ng hanap buhay. Ang hanap buhay noon, sa bukid kasi, pagka nag-harvest na yung mga talagang kuhan ni Boaz, may nalalaglag na mga butil ng grains, ng barley. At yun yung sinisimot ngayon ni Ruth. At kapag marami siyang nasisimot, naibebenta niya. So may pangkain sila ni Naomi. So ibig sabihin talaga, sa istorya, si Ruth talaga, kuminsan kasi ang dami natin na neglect sa buhay natin. Tama? Ano yung point ko rito? Maaring ito si Naomi, para sa kanya si Ruth, sige, sumama ka sa akin. Parang isang bagahe lang na pwedeng pabigat din naman sa buhay niya. Right? Pero nakita natin, right timing, yung pagsama ni Ruth, pagdating nila doon, harvest time, and Ruth, using by God, nakita natin, siya ang naghanap buhay para sa kanyang biyanan. At si Boaz nga, yun nakita niya, natagpuan niya. Yung love story na to, nakita siya ni Boaz, sino ba yung babae na yan? Parang maganda yata. Sabi ng mga taon, ay yan po yung manugang ni Naomi, yung kamag-anak ng anyong si Elimelech. Yun yung love story nila So masipag kasi si Ruth. So nagustuhan siya ni Boaz. So napangasawa niya si Boaz. Ang sabi rito, when he slept with her, the Lord enabled her to become pregnant and she gave birth to a son. Wow! Sabi ko, nanganak. Si ano po ang nanganak Si Ruth. Si Ruth po ang nanganak sa pamamagitan ni Boaz. Verse 14. Then the woman of the town said to Naomi, eto na ngayon, yung bumabatikos kay Naomi ng mga kumari niya nung unang nakita siya, eto na ngayon sinasabi lang, praise the Lord who has now provided a redeemer. Yung kinanta natin, my redeemer lives. For your family, may the child be famous in Israel. Nakita ninyo, yung propesya ng mga tao sa kanila noon. Alam niyo ito, mamaya makikita niyo rin, itong anak ni Ruth kay Boaz, magiging lineage papunta kay Jesus Christ. Look at Matthew chapter 1, the genealogy ni Jesus Christ. Then, the next verse, may He restore your youth and care for you in your old age. Ang sabi ng mga babae, nawa, lakasin ka pa nung apo mo na yan na makikita mo. Sino may may mga apo rito, di ba? Pag nakikita natin apo natin, lumalakas tayo, right? Right? Ang sarap mag-alaga ng apo. Sabi nga na iba, nako, pastor, mas masarap nga yata alagaan yung apo kaysa sa anak. Right? Di ba? Pag may apo, parang nagsishine ang mga lolo't lola. Di ba? Hindi mo na ako atin ng Bible study. Bakit? Mag-aalaga ako ng apo, pastor. Napakasakit naman. Huwag naman natin gagawin, mga may anak tayo. Huwag natin gagawin alila, yung mga biyenan natin, yung mga magulang. Huwag niyong gagawin yan. Kayo naman mga lolo't lola, huwag naman konsentidor, konting iyak ng apo. Akin ang apo nga. Si Naomi, ganito rin. Inalagaan niya to. Ang sabi rito, for he is the son of your daughter-in-law who loves you and has been better to you 7 sons. Bakit?
Tingnan nyo. Parang sinasabi rito nung nagsulat nito, yung story writer nitong Ruth. Ang sinasabi niya, alam mo yung manugang mo si Ruth, mas higit pa sa 7 lalaki na mag-aaruga sa iyo. Can you imagine? With that 7 sons. At ito si Ruth, babae pa ito. May He restore your youth and taking care of your old age. Sabi dito, who loves you, si Ruth, mahal na mahal siya. At higit pa sa 7 lalaki na maghahanap buhay para arugain din si Naomi. Then the next verse, Naomi took the baby and cuddled him to her breast. Naku, napakaganda. Ito tayo, para mga lolo't lola. Di ba kung minsan, yung mga apo natin talagang alaga-alaga. Nakakita na ba kayo ng lola, pinadede yung kanyang apo? Para yung kapitbahay namin sa Muntinlupa, yung lola, makikita mo yung umaga, pinadede doon sa kalsada, ginaganon lang yung damit niya. Anak mo ba yan? Hindi, apo ko, ba't mo pinadede? Di ba? Sa sobrang pagmamahal ng mga lola, kung minsan ganito, parang si Naomi, she cared, no? She cuddled with her breast. Ang sabi dito, as if he were her own son. The neighbor, the next verse, the neighbor woman said, eto na yung mga kababaihan kumara niya. Sabi niya, now at last Naomi has a son again. Kasi may anak siya, 2 namatay, di ba? Ang tinatagurian ng mga babae rito, nagkaroon ka uli ng anak na lalaki sa pamamagitan ng anak ni Ruth. And they named him Obed. He became the father of Jesse and the grandfather of David. Yan na yung history. Hihinto ko muna dyan. So, ibig sabihin, itong si Obed, ang naging tatay ni Jesse, na si Jesse naman ay naging tatay ni David. And David, long ago to the lineage, it was the King of all kings, the Lord of all lords, it's his name, Jesus Christ. Yan po ang kanyang genealogy, pag tinignan natin sa Bible. Now, nakita ba natin yung kilos ng Panginoon sa buhay ni Naomi? Yes. Did you see God's gracious hand at work behind the scenes in Naomi's life? Yes. Alam niyo, kuminsan kasi yung God's grace, yung tinatawag natin, hindi lamang po siya promise, providing, blessing, arranging, guiding, lahat na sabihin natin. Kaya hinighlight ko yung sustaining. God's grace po, sustaining siya. Ibig sabihin, araw-araw po mga kapatid, tinatanggap natin yung biyaya galing sa Diyos. And it's all because the cross of Calvary. Palakpakan natin ang Lord. Ang dami kasi pagkakilala sa God's grace, di ba? Nung naligtas ka, tinanggap mo, okay ka na. Hindi yun eh. Sustainable po kasi yan. Araw-araw may grasya tayong tinatanggap sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, nandito tayo. Alam niyo ba, kaya kayo nandiyan sa kita tatay, it's all because God's grace lang. Kaya tayo nandito. Kaya ako nandito sa harapan nyo, sa pulpito na ito, because all God's grace. 3 things I will share to you. 3 bagay makikita ko sa mga instances sa buhay ni Naomi na nakita ko, ang Diyos pala parang nagpapuzzle. Alam niyo, puzzle, nagbubuo. Right? Nagbubuo. Ang hirap sa una, pag gulo-gulo yun, paano mo buuin? Pero ang Diyos perfect siya. He is our creator. Pagka tayo binuo ng Diyos, buong buo talaga, walang kulang, walang labis. Buong buo. Tinignan ko, tama, first instance. Ang sabi rito, so Naomi returned from Moab accompanied by her daughter-in-law, Ruth. Yung sinasabi ko kanina, paano nangyari yon? From there, sa Moab, kahit na tumalikod si Elimelech, sa pananampalataya niya dito sa Diyos nila, sa Israel, ito pa rin ang ginawa ng Diyos. He arranged everything. In-arrange niya, pagbalik ni Naomi, kasama yung kanyang manugang, magiging harvest time ito. Parang sa atin. Nagkaroon ng COVID, di ba? Tingnan yung COVID. Ang daming yumaman sa COVID. Because God's grace, yung sinasabi natin, maraming namatay, maraming nawala. Yes! This is all because God's grace pa rin. Pangalawang instances na nakita ko sa verse 3. So Ruth went, ang sabi rito, so Ruth went out to gather grain behind the harvester. Ito yung sinasabi ko, tagapulot lang siya ng mga mumu na nalalaglag doon sa nag-harvest talaga. And as it happened, she found herself working in a field that belonged to Boaz. Si Boaz po kasi napakayaman nun eh. The relative of her father-in-law, Elimelech. Sino nag-arrange yung bukid na yon? Para kay Ruth naman. God pa rin. The third one, another instance. Ito yung sinabi ng mga kababayan, may the Lord bless him. Sino? Sabi ni Naomi, may the Lord bless him. Si Boaz ang tinutukoy niya. Kausap niya kasi si Ruth eh. Ang sinasabi niya kay Ruth, nawa pagpalain ng Diyos si Boaz, yung bukirin ni Boaz. Why? Because ang sabi niya rito, He is showing His kindness to us as well as to your dead husband. Ang ganda sinabi ni Naomi,
Kani-kani lang, sinisisi niya ang Diyos. It was all caused by God sa buhay ko. Sabi niya sa kanyang mga manugang. Right? But this time, pag tinignan natin, turn of events, yung turn of events kasi sometimes nababago ang pag-iisip natin. Right? Hindi habang panahon, lugmok tayo sa mga trial, sa mga pagsubok. Yes, nagtatanong tayo, sinisisi natin ang Diyos. Pero may mga instances sa buhay natin. Katulad ni Naomi, ito yung declaration niya, He is showing His kindness to us as well as to your dead husband. Ganun po ang Diyos natin. His kindness and compassion. Kaya sasabihin ko sa Romans 8:28. Totoo ito. Ang hirap unawain ito Romans 8:28. Before na hindi pa gumraduate yung asawa ko, hindi ko talaga maunawaan ito. But this time, just like Naomi, naunawaan ko ng totoo. And we know that God causes everything to work together for the good. Sino daw nagbibigay ng cause? Lord. Sabi rito. So kung nasaan ka man, kapatid, may pagsubok ka, may blessing ka, lahat yan, it will cause by God sa buhay natin. Work together for good of those who love God and are called according to His purpose. Kapatid, kaya ka nakaupo ngayon dyan because all God's grace and His own purpose. That get together, work together for good. Kasi kung minsan yung working natin, yung ating working, hindi talaga maganda eh. Ang sabi ko, God is working in His own ways. Parang ang puzzle yan. Kapag, alam niyo, pag may binawi si Lord sa buhay natin, right? Good pa rin yun. Kasi ang ipapalit po niya, better and best. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pag may binawi, ibig sabihin siya talaga may-ari. Anything na pag-aari natin, pag binawi ni Lord, huwag kagad sasama-sama loob natin. Huwag ka magtatampo, huwag magbe-blame ang Diyos. Dito tulad ni Naomi. But it is a natural para sa isang human being na nagtatampo tayo sa Diyos, nagtatanong tayo katulad ni Naomi. Pero at the end of the instances na naranasan ni Naomi, naranasan natin, ito yung sinasabi natin. Sometimes you have to let go the good. But God will replace the better and the best para sa buhay mo, kapatid. And that's what I saw on my life. Yung better pala nakikita ko. Sabi ko, Lord, di nga bigay mo na yung best talaga. No? I was excited dun sa best. Better palang nakikita ko, mga kapatid. Good yung nawala. Right? Parang sa baraha, good. Pero sabi, hindi pa yan ang good. Ito yung lucky. Di ba? Yung lucky. Right? Sometimes, inaalis sa atin ng Panginoon yung happiness natin. Ano yung pinapalit niya? Joy into your heart. Joy, hindi maalis yan, nandiyan yan. It was the fruit of the Holy Spirit na itinanim sa atin. Right? Kaya sabi ko, totoo, maraming challenge sa buhay natin. Pagka merong kinuha ang Diyos talaga, isipin na lang natin, alam ko, Lord, meron kang ipapalit. Kapag ka may isinarang pintuan ng Panginoon sa mga nawalan ng trabaho, kung minsan, di ba, nagbumukmuk talaga, nadidepress, nawalan ng trabaho. Pagka isinara ang isang trabaho sa iyo, kapatid, asahan mo, may 3 pintuan, pagbubuksan ka naman ng Panginoon, malilito ka minsan. No? Pinag-pray ko naman, Pastor, baka 3 pintuan, nalilito ka ngayon. Pero nung wala kang trabaho, pray ka ng pray. No? Pray ka na, binigyan ka ni Lord 3 pintuan. No? Alin dyan ang gusto mo sa 3? Good, better, best. Pero asahan natin, lahat ng ibibigay sa atin ng Panginoon para po sa ikabubuti nating lahat. Walang ninais ang Diyos na para tayo ay mapasama. Ang Diyos natin, mabuti, He is a gracious God, lahat pagkakalob niya sa atin, makakabuti po. Sa last, ang iiwan ko, ang sabi ko kanina, yung bitter memories natin, God is graciously, yung bitter memories natin, iti-turn out niya into a better stories. Kaya pag tayo nandito, nabubuhay pa tayo, enjoy po natin. Siguraduhin natin yung maiiwan nating legacy. It was all for God's glory. Di ba ang sarap? You know, my wife, 10 years extension ng buhay niya talaga. I was studying, sabi ko nga, 10 years pinahiram ng Panginoon sa buhay ko. Na-enjoy naman namin talaga. And I'm so happy. But yung ano ko lang doon, kasi kuminsan, may nawala sa atin, sira na ang buhay mo, no? Dito nakita natin, si Naomi, ang ibinigay sa kanya ng Panginoon, yung kanyang daughter-in-law. Sometimes, nare-neglect natin yung mga nasa paligid natin. And because God is gracious, hindi natin nakikita yung mga bagay na ibinigay ng Lord. Sa tabi lang pala natin. Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng nanay, magulang. Yes! Sabi ni Lord,
Sino ba yung nasa tabi mo? Pakitingnan niyo yung katabi niyo. Pakitingnan niyo yung katabi niyo. Mga kapatid, it was God's grace. Yan yung grasya ng Panginoon. Sino ba binigay sa akin ng Panginoon? Pinalit sa asawa ko? Ang dami po. Ang dami-dami. Hindi ko mabilang. Isa lang ang nawala, binawi niya. Pero ang dami po nang ipinalit. Talakpakan natin ang Panginoon. Isa po kayo doon. Mga kapatid, isa po kayo doon. I'm sure, isa kayo sa ipinalit ng Panginoon. And I will never neglect. Hindi ako magsisisi. Dahil alam ko lahat na ipinalit ng Lord sa akin, mahalaga para sa Kanya. And I would like to accept na mahalaga kayo sa akin. Yung mga anak ko, mahalaga sila sa akin. So stop. Iiwan ko sa inyo to bago tayo umalis mamaya. Stop blaming yourself and stop blaming God. It is natural, just like Naomi. Natural sa akin, nag-blame ako sa Lord, nagtanong ako. It is natural. But sabi dito, stop blaming. Huwag mo sisihin ng Diyos, huwag mo sisihin sarili mo. Don't point to others also. Right? Bakit nangyari sa iya? Don't point dahil nagkasala kaya nangyari sa iya. Don't point like that. Ang sabi dito, better start yielding to God. Start yielding to God. Every time meron tayong mga gustong ipahayag sa Diyos, lapit tayo sa Panginoon. Luhod sa Panginoon, manalangin. Right? Because the more we yielding to God, the more God presence be with us. Sinasamahan tayo ng Panginoon. As we continue sasalo-salo tayo sa Lord's Supper, nakita niyo rito, the Lord is gracious. Mahabagin, mapagmahal ang ating Diyos. Kasi namatay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasang lahat. Let us bow our head and close our eyes. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat sa mensahe na pwede po namin kapulutan ng napakalaking inspirasyon. Just like the life of Naomi and Ruth. Totoo, Father, kung minsan nagkakaroon kami ng questions and many times, kayo po ang nasisisi namin and even others and even ourselves. But Lord, here in the message, very clear, you have done so many things sa buhay namin. You are still working 24 hours. Nagtatrabaho ka, Lord, hindi namin nakikita. Pero habang ginagawa mo yun, Lord, nakikita naman namin yung mga pagpapala na kung saan unseen in our worldly eyes. Pero dahil sa kahabagan po ninyo, yes, Lord, yes. Maraming salamat. And as we continue na magsasalo-salo kami dito sa banal na hapunan mo, nawa po, Lord, magsilbi sa amin ito na isang malaking pagpapala ng kagalingan, ng espiritual na pananalig. At higit sa lahat, yung pagtitiwala namin sa inyo. Patuloy na maghari ka sa bawat isa at kayo po ang siyang maitaas sa bulwagang ito. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng katagumpayan. In Jesus' name we pray. Amen.